po tayo makakausap ngayon. Alam po nating abala pero napagbigyan po tayo si Congressman-elect at ML Party List Representative Attorney Laila De Lima. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Salamat po. Si Radyo Man Lourdes po ito, ma'am. Yes, Lourdes, good morning, good afternoon sa iyo at good afternoon din po sa mga nakikinig sa inyo ngayong hapon. Okay, Attorney, may nakarating na hong balita ho ba sa inyo or baka nakita na rin nyo, kinonfirm ni incoming Senator Ping Lacson at nakita raw po ni Senador Amy Marcos na may kopya na talaga ng resolution para i-dismiss yung impeachment laban kay VP Sara. Kayo po ba'y nakarating? Yes, ma'am. Opo, nakakita na po ako ng kopya pero yung kopya na kumalat sa social media kanina, kumalat yon. And then yan na kinonfirm na nga nila Senator Amy tsaka ni Senator Ping Lacson, incoming Senator Ping Lacson. So mukhang meron talagang ganyang draft resolution galing kay Senator Francis Tolentino. So nakita ko na po, binasa ko na po. At para sa akin, hindi po tama itong resolution na to. Okay, nakita na po ninyo, ano pong ibig sabihin nito, ma'am, sa aming mga walang alam or hindi po namin alam lahat talaga yung batas, no? Mga nakikinig sa atin ngayon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag ito ba ay na-file, pinabura ng lahat, wala ng impeachment, ganun ba yun, attorney? Okay, ito po kasi talagang, I think, it's either umiikot na yung resolution na ito sa iba-ibang senador para kumuha ng boto, kumuha rin ng mga signatures, and then ipipresenta nila sa June 11, kasi yun ang nakaschedule dapat. Sa June 11 ay either sasabihin na nakakuha na sila ng majority vote, kasi ang required vote naman sa mga ganitong resolution ay simple majority lang. So ibig sabihin 11 or 12. So pagbubotohan siguro yan kung wala pang pirma, pagbobotohan yan sa June 11. At ang susunod yan, kung ma-carry, kung ma-adopt by the simple majority ng mga senador, ay ang susunod na magiging motion yan, nakikinikita ko na, is yung motion to adjourn. Kasi ito ang sinasabi sa resolution ay dinedeklara na nila na yung impeachment case ay de facto dismissed. De facto dismissed na daw. So declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zipperman Duterte by operation of the 1987 Constitution. Yun po yung title ng resolution na yan. Doon pa lang sa title, lalo na sa paggamit ng phrase by operation of the 1987 Constitution, maling-mali na po yan. Kasi wala naman nakasaad sa saligang batas na dapat dinidismiss ang impeachment complaint kung hindi ito na-aksyonan bago ito mag-adjourn. Kasi mag-a-adjourn na talaga sila sine die sa June 13. Diba? So, walang nagsasabi sa konstitusyon, wala talagang makita doon na may option ang Senado to dismiss. Ang pinaka-option lang, ang pinaka-dapat gawin lang ng Senado ayon sa saligang batas ay dinggin at ang kaso at magpusga kung yung kinasuhan ay guilty or not. So, yung sinasabing dismissal of the complaint, hindi po pwedeng masabi yan by operation of the Constitution. Hindi yan by operation of the Constitution. Linalabag pa nga nito ang konstitusyon. Attorney, sandali po kung halimbawa na-dismiss ito bago sila maghiwa-hiwalay, sa term na dismiss, ibig sabihin wala na ito sa 20th Congress? Yun ang magiging yun ang magiging consequence niyan. Kasi kung mag-a-adjourn na sine die, tapos ganyan ang laman nung resolution na yan, na dismiss na daw de facto, allegedly by operation of the 1987 Constitution, yung parang sinasara na nila yung sa next Congress, sa next Senate. Ang ibig sabihin, parang sinasabi nila, kailangan i-refile nyo yan sa next Congress. Pero hindi nga pwede kasi nga yung 1-year prohibitive period. Maghihintay pa tayo ng 1 taon pa bago uli makapag-file ng panibagong impeachment complaint.
Maling-mali po ito. Kasi kahit nga mag-adjourn na sila, pwede pa sila na mag-constitute or mag-convene as an impeachment court at maglitis. Now, whether or not matatapos yan before yung July 1, which is yung onset nung panibagong kongreso, yung 20th kongreso, ay ito, yung whether or not na ganun, tuloy-tuloy pa rin yan eh. Matatapos ba o hindi bago yung 20th Congress. Kung matatapos na, fine. Now, kung hindi, wala ring problema doon na nakikita ko. Kasi malinaw na sa konstitusyon. Ang mali kasi sa mga senador, including na si Senator Francis Tolentino, sa pagpapanukala ng ganitong move, ay yung inaano nila, ini-equate nila yung trabaho nila as an impeachment court sa ordinaryo nilang trabaho na mambabatas. Hindi po batas ang impeachment. So, hindi po ang trabaho ng impeachment ay hindi isang mambabatas. Mas mahalaga, mas superior pa yung kanilang status, yung kanilang personalidad kapag nagiging impeachment court sila o mga senators, judges. They're not just acting as an ordinary lawmaker. They are acting as the guardians of the Constitution. Kung maging impeachment court sila. So yung premise nung mismo ng resolution na ito, maling-mali na. Hindi yan, again, uulitin ko po, no? Hindi yan by operation of the Constitution, but rather it is in violation of the Constitution. Okay, attorney, sabihin natin, ito na, sa bago maghiwa-hiwalay, nakita na nga yung draft, no? Pinirmahan o dinismiss. Attorney, ano po ang gagawin po ninyo at ng mga kongresista kapag nangyari po ito? Okay, unang-una, Lourdes, hindi ko pa masasabi na I'm representing the prosecution panel kasi unang-una, hindi pa ako officially na member ng House of Representatives. Yes, I'm a representative-elect, pero yung formal assumption into office po namin, kami, ni Congressman Dean Chel Jokno, ay sa July 1 pa. So before that, hindi pa kami pwedeng umupo formally as member of the prosecution panel. So I cannot preempt kung ano ang pwedeng gawin ng prosecution panel. Pero nakikinikinita ko na ito ay idudulog sa Supreme Court. Gusto sana natin yung iwasan na pumunta sa Supreme Court, iwasan na yung magiging intervention ng Supreme Court. Kasi ang pananaw ko ay kailangan sa mga usapin ng impeachment, sparing lang dapat ang pag-exercise ng function ng Korte Suprema. Pero sa pag mga ganitong pangyayari na maling-mali, talagang labag sa konstitusyon, wala ho tayong choice kundi dumulog sa Supreme Court. Yun po yung aking pananaw. Saka yung, alam niyo na, yung kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kamali ito. Kaya nga dapat bantayan po natin hanggang June 11 yung mga pangyayari. Attorney, sa tingin niyo ho ba, may kaugnayan itong papel na ito sa ang term kasing ginagamit ng mga lawyers ngayon, pag dribble-dribble ni Senate President Jesus Escudero dito sa impeachment? Kung ano yung tunay na dahilan. It could be anything. It could be about political survival. It could be political power play. Takot ba sila? Yung mga ganun ho. Mga self-preservation, survival sa politika, na wala hong sapat na dahilan. Hindi po sapat na mga dahilan yan para balewalain ang inuutos ng saligang batas. Ano man yung tunay na mga motibo dyan, hindi natin mawawala sa suspetsya natin na may mga motibo yung ganyan. Kasi hindi nga natin yan maintindihan. What is preventing them? What is preventing the Senate President from doing what is mandated by the Constitution? Tama na yung mga palusot. Puro na lang sila palusot sa antala sa pagdidelay
ng impeachment trial. Attorney, sabi ni Senate President Chis Escudero, alam namin ang ginagawa namin. Kanina ho, nagsalita siya, sabi niya pa, kung kayo dyan sa Kongreso, sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, wag niyo kaming gawin sa inyo. Ganun ho ba yung sinabi niya? Oo, dito meron po siya sinabi. Okay, hindi ko po narinig yan. Pero I think kung totoo yan na sinabi niya, that is definitely unfair. Kasi ang pwede niyang sabihin, yung House of Representatives ay ginawa yung tungkulin nito. Nung nagkaroon na ng mga impeachment complaints, ay na ang ginawa nila at nasasang-ayon yan sa konstitusyon ay yung sila na mismo ang diretsyo na nag-file ng verified complaint na suportado, pirmado ng more than the required votes of 1/3 sa saligang batas. Yung 215 or even more than 215 na mga nag-endorso, pumirma dyan sa verified complaint which became later the articles of impeachment ay pagganap yan ng tungkulin ng House of Representatives. So I think yung kanyang mga statement ni Senate President Chis, kung totoo yan, ay totoong sinabi niya yan is quite unfair. Sila dapat ang tumingin sa sarili nila. Bakit hindi pa nila ginagawa yung kanilang responsibilidad? Ang mga kongresista tila nasasanay diktahan ang Senado. Pues, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gustong klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Yan po yung kanyang sinabi. Naku, napaka-ano niya na, hindi maganda yung ganyang statement. Hindi trabaho? What is he talking about? Trabaho din nila yan. Kongreso is the House of Representatives and the Senate. Malinaw, dinetalye yung proseso sa Constitution, so Article 11, na nagsisimula ang impeachment sa House of Representatives kapag may mag-file na kung sino man, private citizen or sino man na non-member, at i-endorso ng isang miyembro o kaya diretsyo na gagawin mismo ng House of Representatives by the required vote of one-third of its members. Yun ang role ng House of Representatives. At nung trinasmit na yung articles of impeachment sa Senado, na yung bola nasa Senado. So hindi po pwede yan, magtuturo na lang sila, sisisihin na lang nila yung House of Representatives. Kasi nandiyan na sa harap nila yung articles of impeachment. At yung kung susundin ng saligang batas, ang gagawin na ngayon ng Senado ay mag-trial na. Ang sabi pa nga forthwith, kaagad-agad. Hindi nila kaagad ginawa. Ngayon sinasabi nila ang mali rin dito sa draft resolution na to na kumakalat na ngayon. Ang mali rin is that ay para bang iniisip na nila ngayon na malalabag daw yung right to speedy disposition of cases. Na may yung parang inaalala pa nila yung respondent o yung official na na-impeach na sa House of Representatives. Ano yan para sa akin? Ano yan? Gaslighting yan eh. Yung ganon, yung nag-gaslight sila. Kasi parang ginagamit ni Senator Tolentino dyan sa resolution na yan. Ginagamit niya yung right to speedy trial para ma-dismiss yung impeachment case. Ang impeachment po, ang pinaka-sentro niyan, ang pinaka-thrust niyan, ay accountability. And hindi yung karapatan ng impeached official. Of course, yung impeached official may right. You know, pareho rin ng mga karapatan ng mga akusado sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong korte. Diba? Pero yung pinakalayunin ng Constitution about impeachment is to ensure yung accountability and hindi yung pag-protekta or to shield the impeached official from accountability. So, Attorney, as of this moment, paano po, pwede ba naming, galing sa inyo, no, sa inyong paniniwala, ano to, impeachment, patay na, or dinidelay lang? Well, kung ma-carry nga yan, kung ma-adopt formally yung resolution na yan na nakita na natin sa June 11, dahil either nga, sabi ko, either may mga nakapirma na dyan na majority o
o kaya kung kulang pa ay they will deliberate on this and pagbobotohan yan sa plenary. So kung makakuha yan ng majority vote, ang sabi ko nga, ang malamang na susunod na gagawin, merong magmomosyon na adjourn na. At kapag adjourn na, that's it. Yung gano'n na, yung parang wala na, pinatay yung na. impeachment complaint. Pero may remedyo. Dapat may remedyo. Sa lahat ng mga paglalabag sa konstitusyon, lalo na sa konstitusyon, laging may remedyo. Pero attorney, yung ilan sa kanilang pipirma, wala na sa pwesto. Diba? So parang wala na rin mga habulin sa amin. Wala na kami sa pwesto, pirma na ako. Yun na nga yung tingnan na nga lang natin. Sana nga hindi yan mangyari. Umaasa ako na may makaisip sa mga ibang miyembro ng Senado na gumawa rin sila ng motion. Ang sasabihin nila, ang motion nila ay i-convene na natin ang sarili natin na sa impeachment court. Okay, huli na lang, attorney, no? Sabi ho ni Senador Jinggoy Estrada, nagpapaniwala raw po kayo sa mga maling balita at impormasyon. Pero ito nga, sabi ko kanina, attorney, ito may lumabas na ng papel eh. So mukhang totoo si Attorney Laila de Lima. Ano pong reaction niyo po na kayo raw po yung nagpapaniwala sa mga chismis? Hindi po ako ganon, hindi po ako marites. Kayo na lang po ang maghusga sa akin kung ako po ay mahilig sa chismis. Ako po, nagtuon lang ako sa mga usaping legal, sa mga usaping constitutionality at sa usaping mga public service and significant issues of our country. Hindi po ako ganun. Hindi po ako basta-basta naniniwala. At sinabi mo nga, Lourdes, di ba? O itong katibayan. Ito yung katibayan na yun nga pala talaga ang pinaplano nung iba. Di ba? So anong chismis yan? That's a fact. Attorney, ano pong mensahe? Yes. Ano pong mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig? Attorney, kaugnay sa usaping ito. Go ahead, ma'am. Okay, ang pakiusap po namin, lalo na dun sa first group of impeachment complainants, kasi nag-press con nga po kami kaninang umaga, ay manmanan natin, bantayan natin, at kailangan ho may gawin tayo, intensify po natin yung panawagan sa Senado na kailangan ay matuloy ang trial para mapanagot yung hindi karapat-dapat na maglingkod sa taong bayan, na ito ay talagang mandato ng konstitusyon. Huwag po natin payagan ang ating Senado na harap-harapan na baliwalain ang ating konstitusyon, baliwalain at bastusin ang konstitusyon. Hindi po dapat yan katanggap-tanggap sa atin. Maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay kayo, Attorney Laila de Lima. Ma'am, thank you po. Thank you so much also. Have a good afternoon.